Yes, sir. The whole So warrant was are already given to them. So just because it's simple naman, what are the elements of the crime against humanity na may murder? If you explain to him, then you can explain to me, di ba? So what's the elements? Reading of the rights, it was the Prosecutor General. Yes, sir. But sabi mo, you know the elements of the I read to him in toto what was written Yes. on the warrant, sir. I read the warrant. Wala doon yung elements of the crime. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Hayon na nga, bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, mega love shoutout ho muna sa mga nagpakulay sa mga nakalipas nating video. Maraming salamat ho dito kay Sir Raymond Federico Picar, maraming salamat dito kay Jenny17 Vlogs, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update, dito kay Sir Jordan Gabico, dito kay Ma'am Arizayen, dito kay Sir Ferdy, dito kay Sir Ferdy, Fernie 2.0. Maraming salamat po. Ito, pakinggan ho natin, pinagre-resign na ho itong si Sir DJ, itong si John Vic Remulla. Kasi nga naman mga kababayan, talagang nabulgar ho ang mga kapalpakang ginawa ng administrasyon doon sa pagpapadala nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagkidnap na ginawa nitong mga opisyal ng pamahalaan dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Talaga hong garapalan na ho O, garapalan na ho talaga ginawa nila. Kaya marami hong hindi natuwa, lalo na yung mga kababayan nating OFW, talagang maaguso ang kanilang pagsuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito mga kababayan, hindi na ho tayo magsasalita yung mga kababayan na ho natin sa social media. Kasi pagka tayo hong nagsasalita dito, marami hong nasasaktan. Yung mga vlogger, pagka yung mga vlogger ho nagsasalita, yung mga DDS vlogger kung tawagin, pagka naririnig ho yan ng mga congressman, noon at ng mga official nitong administrasyon ni Marcos Jr. Masyado ho silang allergic kay na Ma'am Crisette, kay na Ma'am MJ, kay na Ma'am Joey, kay Attorney Trixie. Masyado ho silang allergic sa mga sasabihin nitong mga individual na to. Kaya mas maigi yung mga ordinaryong Pilipino pagka kasi lahat tayo nagsalita na, wala na hong magagawa yung mga congressman na yan. Wala na ho silang magagawa kung lahat tayo vlogger na. Kung lahat tayo nagsasalita at pinupuna na ho natin lahat ng kapalpakan nitong administrasyon na to. Nako! At mag-ingat din ho pala kayo. No? Dahil ngayong mga panahon na to, ang dami hong pumuposisyon ng mga partido at sumasawsaw dito sa issue. Nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pag-kidnap sa kanya at pagpapadala dyan sa dahig. Lalong-lalo na yung mga dilawan. Mag-ingat ho kayo mga kababayan. Marami ho tayong nababasa sa social media na kung saan sinusubukan ho nilang sakyan itong issue na to. Kaso ang problema, wala naman kayong mapapala kasi kahit na anong gawin nyo, hindi nyo makukuha ang damdamin ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. 'Di ba? Hindi ho makukuha ng mga dilawan na to. Kumbaga, kahit na panuorin yung magbakbakan ang mga taga-suporta nitong si Bangag at kami mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at the end of the day, mga talunan pa rin ang mga dilawan na yan, okay? Hindi kayo magiging relevant. Anong ginagawa niyo? Binibwisit niyo kami ngayon. Kung ano-ano mga sinasabi niyo sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kesyo mga iyakin, kesyo napatapon o nakidnap o pinadala sa dahig ang ating presidente, ang ating sinusuportahan. Kung ano-anong pambubwisit. Sa tingin niyo ho ba yung mga taga Davao, yung mga taga Southern Visayas, susuportahan ho kayo? Kayong mga dilawan, sige nga, hindi ho ganyan. Para doon sa mga nang-aasar, sa mga Duterte supporter dahil dyan sa pagkidnap na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayong mga dilawan, tandaan nyo, kailanman hindi kayo mamahalin ng sambayan ng Pilipino. Pagka nakita nyo mga DDS, binabanatan nyo. Pagka nakikita nyo itong mga loyalista, binabanatan nyo din. Wala naman kayong bilang Kung atin titignan dun sa 2022 national election,
kung nag-aaway itong dalawang side na to, kung talagang magagaling itong mga pinklawan at dilawan na to, dapat marunong kayo kung paano magmaniobra. Sa bagay kasi hindi naman kayo pwedeng pumanig kay Tatay Digong kasi magmumukha kayong tanga. Hindi rin kayo pwedeng pumanig sa mga loyalista kasi magmumukha kayong tanga. Sa bagay, inaano nyo naman pala, no, sinusuportahan nyo itong mga bangag na to dahil yun ang convenient at yun ang cope sa inyong mga pinaglalaban. Masasabi lang natin dito sa mga dilawan, wag na kayong umasa na magiging relevant pa kayo dito sa bansa na to. Tapos na kayo, matagal na kayong binaon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir DJ, banatan nyo na ho. Oh, Mr. Rimulya, John Vic. Hmm. Ayusin mo kayong buhay mo, sir. Nako! Nakakahiya kayo. Hindi na, pati kami naguguluhan sa inyo. Grabe. Hindi namin lubos maisip yan na DILG Secretary Rimulya, kahit na huling-huli ka na nagsisinungaling, gusto mo pang lumusot. Sa bagay, nakakalusot ka dun, sir, sa using your executive privilege sa mga ganung bagay. Pero, sir, hindi mo maiwasan, hindi mo na makukuha sa amin, hindi mo na maalis sa amin na talagang ikaw ay nagsisinungaling. Dalawa kayo ng kapatid nyo. Hindi po ba, sir, dapat sir nanumpa kayo, sir? You have an oath na dapat kami mga Pilipino ang inyong ipaglaban sa pamamagitan ng pagsabi ng katotohanan. Yes, you are working at the executive department at the pleasure of the president, but you have also an obligation, you have an oath which is mag-supersede po dyan sa presidente. Kasi bakit? Taong bayan. You have that obligation, you have an obligation para po sa amin. Naku, may papatawag ka sa House of Representatives niyan, sir, kung ano-ano mga sinasabi mo sa social media. Yan okay ng trip nitong mga ano na to, di ba? Pagka medyo yung bira mo, medyo madiin at talagang nasasaktan itong mga tao sa administrasyon ni Marcos Jr., ano ho nila yan? Kumbaga, yan ho yung pinakalibangan nila, magpatawag ng mga bumabatiko sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero saludo tayo dito kay Sir DJ, palakpakan mo natin. Madiin ho kung bumanat yan. Nakalimutan niyo ba, sir, yung oath niyo? You have that mandate para po sa amin, sa mga Pilipino, ordinaryong Pilipino na magsabi lang ng katotohanan, kaya nag-o-oath kayo ng ganun, nagpi-pledge kayo dyan. Wala. Sablay ka, sir. Kung ako sa inyo, sir, Secretary Rimulya, mag-resign ka na. Mag-resign ka na lang. Kasi wala na. Wala naman niniwala sa inyo. Totoo lang. Grabe kayo. Kakaiba yung mga ginagawa ninyo. Iba talaga. Iba. Matindi ho. Kung hindi kayo, sir, sir. kung talagang may tinapanghiya sa inyo, kung hindi kayo ganun sa power, sa posisyon, buwaba kayo sa pwesto nyo. That's the only way, to save up your face, to save your career, and to save the integrity, the credibility ng departamento po ninyo na inyo pong irepresenta. Grabe. Iba kayo. Huling-huli na nga kayo. Tapos, sir, naguguluhan kami, nagkabuhol-buhol yung official statement mo. Nag-iisip ka po ba talaga, sir? O talagang situational palagi ang depende lang, come what may lang, depende sa senaryo. Parang ganun lang nakikita namin, sir. Tama po ba, sir? Iba yung statement po 2 weeks ago, iba naman pinaka-latest. Sa interview mo, sir, may paano pa nga kayo, may patawa-tawa ka pa, di ba? In-interview ka, you have, it's a group effort. Wow, sabi mo. Ikaw na mismo, sir, nagsabi, it's a group effort. Ikaw na rin naglakad kung sino ang nandoon. Andyan ang presidente, andyan si Secretary Anyo, andyan ang National Defense, Gilbert Correct. Chodoro. Sir, tapos nga sabi mo naman na, it's a rumors lang. Nandoon lang, nagtipon-tipon kayo. Ano ba talaga? Sir, Yun na nga ho ang dito, yun na nga ho problema. Paiba-iba ho ang mga statement nito si John Vic Rimulya. Senior. Noon pa man, sinabi ko sa sarili ko na
Mali ho. Sa susunod do yun. Huwag na po tayo, hindi na po kami bata, sir. Kahit wala pa correct. kami dyan sa Pilipinas, hindi kami pasaway ng mga OFWs. Hindi kami yampak-yampak na mga Pilipino. Hindi kami palamunin ng gobyerno na umaasa lang sa purpose o ICE o ayuda ninyo or tupad ninyo na madala-dala nyo kami sa ganon. We deserve a fair and truthful, what is honest. Yun po yan dapat lang. Kasi nakakahiya, di po ba, sir? Obligasyon nyo po. May pananagutan kayo sa amin. Kami po nagpapasahod sa inyo. Grabe. Lulusot pa kayo eh. Kakaiba talaga kayo. Actually, gustong lumusot kaso hindi ho sila nakalusot. Siguro dahil sa mga kabangagan ho nila, akala nila nakalusot sila. Pero sa mata na sambayan ng Pilipino, doon sa nangyaring hearing na yon, hindi ho kayo nakalusot. Itong dito sa magkapatid na Remulla na to. Sa tingin ko, yung magulang, kamag-anak nitong mga Remulla na to, sobrang proud na proud sila. Doon sa nakita nilang performance dito sa magkapatid na to, doon sa nangyaring hearing sa Senado. Dito sa bahagi ng video natin na to, eto na ho mga kababayan. Itong problema dito kay Maris, no? Puro kachismisan. Correct me if I'm wrong kung hindi si Maris yung nagtatanong, ha? Kasi yung mga ganyan tanong, kung hindi ABS-CBN, GMA lang ang makakapagtanong ng mga ganyang klaseng kachismisan. Mantakin mo, gusto pang pag-awayin itong si Spock Sari at itong si dating Pangulong, itong si Vice President Sara Duterte. Para pakinggan nyo ito mga kababayan. So na po, hindi na rin po namin yung reaction po sa Senado. Nag-live po kasi si Attorney Si Maris, di ba? Boses ni Maris yan, di ba? Kung mali ako, i-correct nyo na lang ako dyan sa baba. Harry Roque. Masasabi po siya na, and I quote, talaga naman ako'y taga-sunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. Kita nyo nga, sinunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? Pwede po ba kayo mag-react sa sinasabi po niya? Hindi po. Pwede po ba kayo mag-react doon sa sinasabi po niya? Anak ng toko, pambihira talaga to. Talagang intriga eh. Tanungin nyo si Spock, siya nagsabi niyan eh. Meron naman, nandyan din naman siya sa Netherlands. Meron naman kayong contact sa kanya. Madalas nga namin nakikita na pagka nagla-live itong si Spock, kayo kausap niya, tapos tatanungin nyo itong si BP doon sa mga sinabi ni Spock. Oo nga po, baka sumusunod lang po siya sa inyo. Tapos meron din po siya sinabi kasi na minsan natatakot ako sa iyo, VP eh. Kaya minsan may gusto kang gawin, sabihin ko, di ako sang-ayon, di ako makapagsalita. Di ko sasabihin kung ano yan, pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat. Meron siyang ganun sa live. Or napapag-usapan niyo po ba ito na? Siguro lang na lang yung correct. Kung ano yung sinasabi. Pero you don't wish to comment on it anymore. Kasi hindi ko alam kung ano yung konteksto ng hindi ko alam kung anong konteksto ng sinasabi niya na may dalawa. Ang gusto kasi nitong mga reporter na to, pagka meron silang tinanong, automatic kagad sagot na, rekta na, ganito na sabihin mo, banatan mo na, yung away na kayo. Ganun ang trip nitong mga ano na to. Kaya naman, ang sinasabi ko sa inyo, punta ho kayo sa FB, YT channel, FB page nitong mga mainstream media na to. Ito. Ang gagawin nyo lang ho, i-block nyo na hong rekta itong mga mainstream media na to para hindi na malaso ng utak nyo sa mga kasinungalingang pinapakalat nila sa social media. Yun ang pinakamaganda nyo hong gawin, mga kababayan. I-block nyo na ho dahil kung naghahanap po kayo ng mga kapaki-pakinabang na balita, makakakuha kayo dyan sa Pulso ng Bayan, dyan sa DZAR, dyan sa Net25, dyan sa News Blast. Pero dito sa ABS-CBN at GMA, puro basura hong makukuha nyo dyan. Pagka yung isang network, nakita nyo ng kargado o mga ibinabalita, alam nyo na ho gagawin dyan. Automatic i-block nyo na ho para wala na kayong makikitang feeds na galing dyan sa mga walang yang mainstream media na yan. Ito, punta na ho tayo doon. Ituloy ho natin yung nangyaring hearing kahapon sa panoorin ho natin kung paano sinoplak nung pinatawag nitong si Amy Marcos diyan sa Senado. Itong si Boying Remulla. Puro Remulla ho.
Ha? Kanina si John Wick, ngayon si Boying na naman ho ang masosoplak. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Kaya't I'd like to recognize Attorney Alexis Medina po. You've written extensively on the distinction and application of surrender versus extradition. Ano ang nangyari kay Presidente Duterte? Surrender ba yan or extradition? Thank you for the invitation, Honorable Madam Chair. And good afternoon, everyone, the cabinet secretaries and distinguished members of the executive branch. Okay. Also, Senator Cayetano, good afternoon, Senator Bongo, Senator Jingo Estrada. Going back to the question, there was the proposition that the immediate surrender of the person arrested to the jurisdiction of a foreign government or foreign state or international tribunal can be undertaken without judicial proceedings under 9851, Section 17. I respect the opinion of our hardworking and brilliant Secretary of Justice, but nevertheless, I respectfully disagree. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Now, this constitutional protection is a barrier for any government action that would simply compel an individual to change his residence. So to compel a person, to expel a person from his country of residence without a lawful court order by excluding the judicial process might amount to a violation of the liberty of abode. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. So in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Other than those proceedings, it would be very difficult to maintain that is sanctioned by the Constitution. So ang Thank you, Your Honor. sinasabi po ninyo, dalawa lang pagkakataon na pwede mag-surrender. Kung yung mismong akusado at arestado ang nagsusumite sa pamahalaan, yun, pwede yun. Yes po. Kusa niya yun. Yes. Ikalawa, kapag banyaga, Yes po. hindi naman Pilipino, Yes po. deport, executive action yun. Yes po. Mabilis, walang kailangan na korte-korte. Yes po. So yun lang, wala na pong ibang exception, wala na pong ibang sitwasyon kung saan pwedeng surrender. Kasi pinagpipilitan na sinuko ang Pangulong Duterte ng pamahalaan sa Interpol. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi kanina. Sinasabi ninyo, hindi po pwede yun. Dalawang pagkakataon lang ang po pwede isuko ang isang Pilipino. Yung isa pa nga, hindi sa Pilipino. Attorney Medina po. Yes, thank you, Madam Chair. I stand by my statement. There may be possibilities that surrender can happen in other situations, but certainly surrender of a person necessarily requires the lawful order of the court. And this requirement is consistent with the policy of the Constitution that whenever there's a deprivation of liberty, court intervention, judicial proceedings, judicial process is a requirement because the right to liberty is placed in an exalted status in our constitutional system. Hindi po pwedeng, the Constitution does not contemplate exclusion of the court process in depriving a person of his right to liberty. Kung hindi pwedeng isuko ang isang Pilipino na hindi pumapayag, hindi naman voluntary, ang ibig mo sabihin,
ang iba pang pagkakataon, extradition na. Yes, That's the only legal process to enforce surrender to the ICC. I-extradite na kapag Pilipino ka. Tama po ba? I agree, Madam Chair. Thank you. And extradition is a judicial proceedings. Involves judicial proceedings po. Okay. At maliwanag din dito, maski yung Interpol mismo, sinasaad na kinakailangan provisional arrest, extradition to be applied for in conformity with national laws. Sinasabi nga sa ating konstitusyon, sa ating Korte Suprema lamang at sa mga iba't iba pang korte. Kasama pa ba yung korte sa ICC? If I may comment, Your Honor, can I give the context for my statements? Yes, please. Yeah, okay. My apologies. I had to answer the question directly. I was invited on the basis of a post I made online, a legal opinion on the arrest of the former president. I'd like And also to... your qualifications as an international Yes. lawyer. No, actually, I'm a teacher of constitutional law. I taught at San Sebastian College, Recoletos, Manila, the Polytechnic University of Manila, and the New Era University. I also give lectures for bar review examiners. Okay. Well, when I posted a legal opinion on the arrest of the president, to my surprise, it gained public traction. And my objective in posting that is really for academic discourse, not for any legal or political advocacy. I'd like to make it clear to everyone in the room, I am not here as a partisan. Okay? I am not involved in any political activity. My views that I posted are from the detached perspective of an academic. Full disclosure po, I've never met you before. Yeah, opo. I've only read you. Thank you. Yeah, thank you po. And to be honest po, 2016, I did not even vote for the former president. I was counsel for Grace Poe. Okay, so Senator Grace Poe. So my view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Attorney Medina. I think Senator Cayetano Yeah. has evinced his desire to Well, interpolate. full disclosure then, I'm trying to be non-partisan. I ran as an independent last election, no political party. But I did vote for the president in 2016. No? Just, so I saw the SOJ raising his hand. Would you like to give your comment now? Or I'm actually going to ask him questions on this. Then I'll ask the chair to give you time to rebut. I would or like to hear your questions Okay, and answers. thank you for that. So, sir, tayo ba nag-meet na rin ba tayo? I don't think so, sir. I don't think so. So, yeah. Yes, so. I don't mean to be rude, and I thank you for your, volunteering your opinion. Kasi nga, basically, there's so much confusion. So we're trying to get through the confusion, not only for today, but also for tomorrow, to make sure that we respect our Constitution and everyone's right is protected. So my first question, do we, in this room, do we all agree that if there's conflict between international law and our Constitution will prevail? Yes, Your Honor, that's the doctrine of constitutional supremacy. You agree, SOJ? No? Yeah. If there's conflict, di ba? Kasi sinabi naman sa Constitution that international law forms part of the land of the law. So if there's no conflict, wala tayong problema. Okay. So having said that, one of the fundamental or yung anchors or foundations of the Philippine Constitution, also from the U.S. Constitution, is Section 1 of the Bill of Rights, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of law. Agree, sir? Yes, Your Honor. Okay. So, when we arrest someone, we're depriving him of liberty. Yes, Your Honor. When we deport someone by virtue of a warrant arrest, let's say like in the case of Congressman Mark Jimenez extradition with the U.S., we're depriving him of liberty. Yes, Your Honor. Okay. So when we, I don't know, alleged lawful arrest, let me just use it that way while we're determining, of former President Duterte, and then putting him to a plane to Hague, we deprived him of
liberty. Yes, Your Honor. Okay. So the next question, was he given due process? So ang sinasabi po ng government, there are two ways, extradition or surrender. Yes. Okay. And tama po ba, this law that we're invoking now was passed before we ratified yung ICC? Yes. Mhm. This law was prior to the ICC, no? Judicial Notice. Republic Act 9851. 9851. No? I mentioned that because in the interpellation of, I think it was Senator Gordon and Senator Loren, and then meron din Senator Miriam, it was made clear doon na kailangan magpasan pa ng ibang legislation for the pag mag-a-arrest. Ayan, no? Senator Legarda, so even if the executive ratifies it and we concur on its ratification, and we pass this proposed measure that we are contemplating now, is it not enough to implement the Rome Statute? Mali lang yung records, wrong statute nakalagay. Pero mukhang tama din na wrong talaga. Pero Rome Statute dapat to. Okay. Senator Gordon, yes, it is just like the VFA all over again. It is not enough, Mr. President, because there will be a mechanism upon which we would have to surrender certain nationals who have committed war crimes or violations against covered by the statute that we have not to be met, no? So meaning, if you take judicial notice of this, while we were passing this law later on, the intent of the legislature was to pass a mechanism for surrender. You can dispute that later on, sir, and look into it. I don't think we'll finish everything naman today, di ba? Some of this we really have to also consult everyone, no? But having said that, I think the point of the senators there was, klaro kasi extradition. So sa extradition, mako-comply mo yung due process sa Section 1 because you will, tama ba ako, you will be brought before a judge. Yes po. They will show you the extradition notice and the other papers like the warrant of arrest, and the person being arrested can answer before the judge. Tama Yes po ba? po. Okay. So let me go to Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for whatever purpose shall be inviolable. No? So, i-google na lang natin inviolable, but tama ba? Basically, you cannot violate this. Opo. Okay. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge and after examination under oath or affirmation of the complainant and the witness he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. Okay. Mas bata ka ba sa akin? 1970 ako pinanganak. Matanda na po ako. So, Yeah. halos magka-age tayo. Hindi po, mas matanda po ako. Mas matanda ka ng kwat. Sorry, mas mukha kang bata sa akin. But, no, the point is, because medyo middle kaming pinanganak nun, I think mas ka-age ko si Gilbert, no? So, ang alam ko lang, by the time kasi I got to law school, 87, 97 ako graduate, 10 years na tong constitution na to eh. This was all a reaction to martial law, where they had different kinds of warrant of arrest, including yung ASO and whatever, which were all legal during that time. I'm not judging that time. I'm just saying, both under martial law, the former constitution, jurisprudence, going from the Spanish to the Japanese period, to the American period, to our independence. So in the wisdom of the Filipino people, pinasa to na except, ang alam ko lang exception, there may be one or two, but alam ko exception, sinabi mong deportation, because when they come in, hindi na kailangan pumunta sa judge, immigration officials can deport or arrest them, di ba? Pero otherwise, hindi pwedeng si SOJ, DILG, hindi pwedeng si Secretary, no matter how brilliant Secretary Gubo is, when he's in the military can only arrest ata their personnel, no, under certain codes, di ba? But he cannot issue a warrant of arrest, di ba? So the safeguard of each and every Filipino sa due process is you're brought before a judge, and due process is one, yung nakalagay dito, that you're informed about the nature of, the words is
anong, 12. Yan. Sa Section 12, any person under investigation for the commission of offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and have competent and independent counsel preferably of his choice. Yan po, General Torre, yung Miranda rights na binasa mo kay former President Duterte. Tama po, no? I didn't see the whole video eh. I just heard SILG said that there's a whole video, but I only saw sa internet, pero nakita ko binasahan. Okay. Pero nakalagay dito, okay. If he cannot afford, he can be given a counsel, so may question ako later on dyan. Okay, but on Section 14, ito. In all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until contrary is proved and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel. Ito importante. To be informed of the nature and cause of the accusation against him and then to have a speedy trial, no? So meaning, the more you have to explain yung cause at yung nature kung foreign because you're not familiar with their laws compared sa laws natin. So for example, in the case of Mark Jimenez, he questioned the extradition request before a Philippine judge. I googled it, nakalagay pa nga doon. Nagrereklamo siya, mas atat pa daw yung Pilipino na extradite siya kaso sa Amerikano. I don't even know it's true, no? But my question is, sir, so is it your proposition that if we surrender without an arrest from a Philippine judge, we're denying him due process? That's my words based on Section 1, but feel free to use your words. Thank you, Senator. Yes, I agree. Basically, the principle involved here is due process. I think a lot of commentators have already pointed out the requirement of adherence to the principle of due process. So whatever it is that the government is action is taking that would deprive a person of life, liberty, or process or property, it has to go through a certain process. It's called procedural due process. If it's a crime, it's a criminal due process. It's a procedural due process requires opportunity to be heard, reasonable opportunity to be heard by and in an impartial or before an impartial tribunal. And in criminal law, both procedural and substantial due process are essential. Not only Yes, important, yes. but are essential, Yes. di ba? Yes, Because yeah. in let's say, other cases, kung magkamali ng konti sa procedure, it's repairable. Pero sa criminal law, na-accuse ka na mali, kambal mo pala yon or nung pinasa yung batas na yon, hindi pa pala crime, and then you weren't informed, fatal yon. So much so, that meron ngang doctrine of the poisonous tree, di ba? That if yung evidence that were taken from you were illegally obtained, hindi pwedeng gamitin against you. Is my recollection of the law. You're a professor, so you continually review this. I don't continually review this, no, but I should, of course. I agree, Senator. The rule is the exclusionary rule for violation of the right against Yes. unreasonable searches. I was just procedures. emphasizing how important the procedural due process is because my next question, sinabi mo nga reasonable time, di ba? So, Reasonable opportunity. reasonable opportunity, which includes reasonable time, right? Opo. Because even if you can run to court, if you give the court 3 hours, 5 hours, 10 hours, it's not for us because wala namang Supreme Court regulation or batas na nagsasabing the writ of habeas corpus has to be issued in 12 hours or 1 day or etc. Diba? So you give reasonable time. So can I just interject one question kay General Torre? So sir, when you read the Miranda rights, did you explain the nature and cause of the crime that he's being accused of? Yes, sir, Yes. it is on record and caught on video, sir. Yeah, sorry about I don't know lang kasi about the record, so I'm not doubting you. Yes, sir. Ang napanood ko lang kasi yung standard Miranda rights that Yes, sir. you have. So, how did you read to him yung nature and cause? It's sa warrant or you? Yes, sir, I read from the warrant, sir. It From was the warrant. extracted from the warrant by the DOJ. So you read to him the warrant. Around Yes, sir. what time po yun? More or less. Mga around before lunchtime, sir. So nung hinuli mo pa lang, binasa nyo na sa kanya yung warrant?
When Kasi we- yung nakita namin video, sir, sa airport, the wife of former ES Miguel Dia was asking nga, di ba? And Ma'am Hanilet was also asking. At sinabi nyo, I don't know what you answered, but basically hindi nyo pa pinakita yung warrant nun, di ba? Nung yung mga video na yun, sir, gabi na yun, sir. Tapos na ang lahat na yun, sir. Paulit-ulit na lang, inuulit-ulit. No, na what lang, I was sir. saying is that ang nakita kong video, yung Yes. palabas pa lang sila, and you were informing him naman na meron warrant, di ba? Palabas sa tube, sir. Sa tube, oo. Nung palabas sa tube, sir, when the party of the former president is going out of the tube, doon, sir, sa mismong junction ng tube at sa yung moving junction, sir, ng tube, he was already met by PG, who attempted to read him his rights. Okay. And they said, wag na, pababain natin ang tension, doon na lang sa 250th. Okay, so they attempted wing, to sir. read him his right, and dala nila yung warrant nun, hindi pa? Yes, sir. Dala na, sir. Dala na nila? They will not. So yung go out of issue the na plane. walang dala, that's not true kasi dala nila. Hindi sila lalabas sa plane, sir. Ano condition nila? Hindi kami lalabas sa plane pag wala yung warrant. Warrant. And So it was nandun shown yung to- warrant. Okay. Yes, sir. So did you or any of the people who were serving the warrant explain to him the elements of the crime? Yes, sir. The whole So warrant was actually given to them. So just because it's simple naman, what are the elements of the crime against humanity na may murder? If you explain to him, then you can explain to me, di ba? So what's the elements? During the time, sir, it was not me who attempted the reading of the rights. It was the prosecutor general. Yes, sir. But sabi mo, you know the elements of the crime. I read to him in toto what was written Yes. on the warrant, sir. I read the warrant. Wala doon yung elements of the crime. We did not say that I know the elements, sir. I just Yes. read to him exactly So- the charges in accordance with what is written in the Yes, sir. warrant. I'm not arguing on the opinion and the legal kasi ito factual pa lang. But my point is, when you arrest a Filipino citizen for theft, for inciting to sedition, etc., meron po tayong legal maxim that ignorance of the law is not an excuse thereof. So, we're, as Filipino citizens, dapat alam natin yung law, di ba? So, pag inarrest mo yung isang tao, ano yan, bagransya. Sandali lang, sir. Na-repeal na yung bagransya, hindi na bata, ano yan. But, I'm arresting you for what? For theft. You don't need to read the elements because alam na ng Pilipino yung nature and yung cause nung theft. But, since this is a foreign court, and it's not even in the Rome Statute, yung elements. It was passed later on. So ang point ko, was the accused, in this case former president, aware of what he was being accused of? So I'll stop there, sir. Factual lang naman, and I take your answer that it was the warrant was there, it was read to him, and there are different. I won't go to them now. I'm just making the point that even if you serve the warrant, kung hindi niya alam at hindi alam ng lawyer niya, how do you expect him to run to court to get legal remedy? So, going back, Attorney Alexis, sir, so is the ability to seek legal remedy part of due process? Meaning, if you deny me, if you're accusing me of something, my warrant of arrest, and you don't allow me to go to Philippine courts, is that denying you due process? Absolutely, Your Honor. Without casting any aspersion on the character or competence of the officials involved. Yeah, I'm asking a general question. I think the question SOJ that naman is posed, yes. listening and they will answer. So, going back to surrender. So, if my foreign court ngayon, I have it somewhere here, pasensya na kayo magulo. Senator Trillanes was saying in May 2024 na 3 batches of warrants to. First daw is si PRD, after that daw, Senator Bato, Senator Bongo, etc. And then sa third batch, military and police officials. So, I agree with Senator Bongo na wala na tayong magagawa in the sense na nandyan na si PRD. But I disagree na hindi importante itong hearing kasi kung may second, third, fourth batch pa yung warrants, it's important. And take note tama po ba ako, during the time that the Marawi uprising or the Marawi siege, Secretary Anyo, we were still under ICC noon, no? Kasi that was tama po, di ba? When we were in Russia. So you know, if a terrorist who survived goes to the ICC and shows them pictures of
19 women or children that were died and comes up with a witness and tells them, alam nyo, from President Duterte to Sec Anyo to the Chief of Staff to ganito, they planned this, they killed this ganito. It may be not true, it may be totally false. So if the ICC issues a warrant here, I want to make sure that every officer of the AFP has his day in court before they're sent to Hague. So valid itong hearing na to. As I said, may emotions lang, and let's excuse all of ourselves kung minsan may konting emotion, but we just want to clarify this. So yun yung context ng tanong ko, Tony Alexis, no? So kung halimbawa may warrant for whatever for Juan de la Cruz, kinuha siya based on that warrant, pero hindi siya binigyan ng enough time or enough opportunity before a Philippine judge, aren't we denying him due process? Because pagdating dun sa foreign court, as SOJ said correctly, and I agree with him, iba language, iba procedure, and everything. So isn't a Filipino citizen, doesn't he have the right under the Constitution to be judged first by Philippine law before he's brought out to a foreign country or to an international tribunal to face what their interpretation of the law is? If I may answer, Yes. Your Honor, if you look at the consistent policy of the Constitution, when there is a deprivation of liberty, the consistent policy of the Constitution is to involve the judiciary. The exclusion, complete exclusion of the judiciary in the deprivation of liberty of any citizen is anathema to the principles of the Constitution. And you can see that in the different provisions of the Constitution. You can see that in the requirements for the warrant of arrest, due process, liberty of abode, criminal proceeding, criminal due process, even in the period when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended, the Constitution mandates the government to file charges against the person. So, last two always, questions. Yeah. Sorry to interrupt. Constitution- Yeah. yeah. Last Thank two you. questions or three, then opportunity for SOJ. No? So, yung pong, nagugulat ako kasi even those who claim to be human rights activists, pinopost nila to sa Facebook. Again, hindi ko nila lahat. I admire many human rights activists, but even some na very well known, no? If I'm not mistaken, even former Senator De Lima, more or less may ganitong tema. Bakit? Si Duterte ba may alam na due process nung pinatay silang mga to? Diba? Bakit siya ngayon humihingi ng due process? So, my next question is due process only for the innocent? Only for the saints? Or even, first of all, President Duterte is presumed innocent. But assuming 5 times na convicted drug lord, rapist, torturer, etc., nahuli ng PNP, under our Constitution, dapat ba may due process pa rin siya? yes, Your Honor, if you look at the text of the Constitution, there are no names that are excluded from its application. So even if a person, whether he's a private citizen or government, is accused of not giving due process, that's the beauty of the Constitution, di ba? Opo. That everyone should be given due process. Opo. Oo. So I just want to make that clear kasi nga, sabi ni Secretary De Lima, walang due process sa kanya. But if you go before that, nung iniimbestigahan pa lang niya si President Duterte when she was CHR and she was DOJ, wala naman siyang final na kaso. So sabi naman ni President Duterte, nung mayor pa lang siya, wala akong due process. Sinasabi na niya na guilty ako. So nung siya naman yung naging presidente, eto naman nakulong, ang sinasabi naman niyang walang due process si Duterte. So ang point ko lang, if we as Filipinos do not demand due process for everyone, DOJ and the government is not saying that they denied, but I'm just saying, no, mali yung argument sa Facebook na pag ikaw hindi mo binigyan ng due process yung kalaban, ikaw hindi ka na pwedeng kumuha ng due process. Iba po yun. Meron doctrine sa batas that those to come to court should come with clean hands. That's a different application. Anyone can come to court asking for due process, di ba? I wanted to clear that up lang, and I ask you that, Dr. Alexis, for 2 reasons. One, attorney, because you're a constitutional law professor. Number 2, if I ask SOJ, baka ispin nung iba
and they tell na meron o wala si Duterte. I'm not talking about Duterte, I'm talking about every single Filipino deserves due process. Okay. My next question is, will the Interpol, or I don't want you to make a judgment sa Interpol, no? If any foreign entity, no, comes to us and asks for an arrest, is it non-cooperation with them if we say may provisional arrest, we have him in custody, but a Philippine judge has to decide whether or not we can turn him over to you? If I may, Your Honor, international conventions actually respect compliance with the domestic laws. Even the Rome Statute, in the cooperation, the requirement is application of the laws of the country, of the custodial state. So it's up to the custodial state how to comply. There is no issue that we should comply with all these international obligations. That's not the dispute. The dispute is how to comply. And the manner of compliance is governed primarily, of course, by the Constitution, the highest law of the land. And that's precisely why the diffusion notice stated provisional arrest or extradition, because so this is the parallelism of what I want to make. If the ICC knows na pwedeng provisional arrest or pwedeng extradition, they give it sa Interpol, hindi naman magagalit ang Interpol kung nagbigay silang red notice at ang sagot mo sa Interpol, we have him under custody but we cannot release him to you unless a Philippine court so orders, or unless we give him enough time to seek legal remedy. Because of course, if the person doesn't seek legal remedy, para na rin yung sinurrender. Because the whole argument is that we're just helping Interpol. So I just wanted to clear that up. And again, ang hirap ng Facebook o media interview kasi hindi nakakasagot yung kabilang side. Eto, we can, I'll stop there, Madam Chair. So the point I want to make, and this is my personal stand, and I hope in a less emotional and more academic setting also, Mr. Secretaries, we can determine that, because part of life, liberty, and ano ba yung ginamit natin? Iba kasi yung sa US, di ba? Sila may pursuit of happiness. Tayo, life, liberty, and property is the peace of mind. Di ba? The peace of mind na dito, at least sa bansa ko, siyempre, hindi mo kontrolado kriminal. Diyan pumapasok, Sir Marbil, yung peace and order, assurance, etc. But at least alam ko, hindi ako pwedeng biglang arestuhin dito tapos i-try wherever, di ba? Pero kung in doubt yon, di ba? So, for example, feel free to judge Senator Bato, but I made the same statement as the Senate President that if he's in the Senate, even if beyond 6 years yung kakasuhan sa kanya, kung hindi pa nagde-decide ang Supreme Court what constitutes surrender, etc., and he seeks legal remedy, we should give, under reasonable circumstances, sanctuary to him. We did that sa sa Batasan 5. I mean, I've never be pro, hindi ko na alam kung anong word ang gagamitin kasi baka sabihin red tagging, di ba? But the progressive left or whatever, di ba? During the time of President Gloria Macapagal-Arroyo, we were together, Secretary, di ba, na we weren't looking at their ideology, we weren't looking at guilty ba sila or hindi, we were looking at the institution and the, what you call this, the balancing ba na pag medyo sigurado na legal yung pag-arrest, etc., tayo mismo kumakausap sa kanila na lumabas na kayo dito. I think that's what happened with Senator De Lima. No? I'll stop there. Napakaraming issues. Mamaya pa na factual ang tanong ko. But, Madam Chair, if we can give the DOJ an opportunity to respond. Thank you very much, Attorney. If you allow me, thank you very much, Attorney Medina.